tayo mag-stay dito. Obo, lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Ayan, ayan, boko, nagulo na. Ayan. Parang signal number 1. Saan tayo dadaan? Naraangan nila yung maliit na daanan. Ayan, mga basurahan, oh. Punong-puno na naman. Ayan, may Christmas tree dito. Dito tayo duman sa likod. Dito. Parkingan to eh. Ayan, may mga tao dyan sa restaurant, oh. Gusto nila, mga puti, talaga, gusto nila sa mga, kasi, hello guys, good morning. Mag-aagahan tayo ngayon. Ito yung nabake ko kagabi, oh. Ayan. Now, ubos na, oh. Halos paubos na. Kalahati na lang. Ilan to? Ayan, ganyan. Hanggang dito to, eh. Kumain ng anak ko, tsaka binaon niya. At yung asawa ko, nag-agahan din. Ayan, oh. Ayan. Aray. Ayan, oh. Ganda ng pagkabik ng tinapay. Lalagyan ko to ng butter, tsaka honey. Yung kape ko, naghihintay. Ayan, kuha muna tayo pala ng gatas. Ayan, dami kong nabuksan na gatas. Nakalimutan ko. Ayan, kape tayo. Tingnan niyo. Aray. Ba, nasira na yung stand ng ko, camera ko. Nako, mahal pa naman yan. Ayan, ganyan lang yan. Huwag na muna natin, tikman eh. Yan, ganyan lang yan. Kape tayo. Ayan. Hali ang nilalagay ko sa sa kape ko para mas healthy kaysa sugar. Pero kung naubos kung halimbawa naubusan kami ng honey, alam mo ba, kapag naubos to, o di kaya yung chocolate powder, hindi naglalagay ng honey yung asawa ko, pero nilalagay niya sa kape niya, chocolate powder, ayan, oh. Ayan. Kung, kung halimbawa naubos yung honey ko, hindi na ako naglalagay ng sugar. Nasanay na ako kasi. O di kaya bili ako ng yung condensed milk. Mas masarap yun. Yun ang mga nilalagay nila sa Taiwan, ibang milk tea. Mas masarap kapag nilagay mo is sa milk tea, yung condensed milk. Kapag umorder ako, nakikita ko yun ang nilalagay nila. Sarap na sarap ako sa condensed milk. And ang laki ng butter ko, nako. Pero healthy tong butter na to. Hindi kagaya ng margarine. Kapag kumakain kayo araw-araw ng margarine, and then healthy kasi gawa yata sa sabi ng asawa ko, oil. Hindi ko alam kung anong ori ng oil. Pero itong butter daw, hindi pa ako nakapag-research kung saan gawa yung margarine. Pero mas healthy daw ang butter kasi gawa sa pure milk. Ayan, nagulat ako kung Ayan yung ko, oh. Tikman muna natin kung matamis ba or masarap. Tapos kapag kung hindi ako kontento, lalagyan natin ng butter. Matamis na yung tinapay na nagawa ko. Kahit na wala ng honey, okay na. Huwag na natin lagyan ng honey para hindi masyadong matamis. Uy, yung yung camera ko. Ayan, super tipid kapag nakapag-bake ako. Alam niyo ba, mga ganitong tinapay sa labas, binibinta nila kung minsan tagko 4 or 3. O di, sabihin natin 3, 6, 9, 12, 15.
Dami kong nagawa, oh. Kaso nga lang, ano lang sa kuryente. Yan ang ano, mura yung dough, mura mo yung flour. Kaso nga lang sa kuryente. Pero makakagawa na ka ng sarili mo, yung talagang, yung mga ingredients is healthy. Kasi sa bakery, alam niyo naman mga nilalagay nila, hindi sila naglalagay ng gatas, puro ano lang, oil. Oil na oil. Hindi butter, nilalagay nila oil. Yung ano ba yun? Yung panggisa sa oil, sa ano, sa mga panggisa sa ano ba yan? Sa mga vegetables, yun mga ginagamit nila. Sunflower oil, ganun pala. Pero sa akin, ang ginagamit ko kapag nag-baby ako, pure milk at saka pure butter para mas healthy. Pero sa bakery, alam niyo na, nagtitipid sila. Ang pagkakalam ko, naglalagay sila ng sunflower oil, hindi butter ang nilalagay nila. Kasi logi sila kapag naglagay sila ng butter eh. Mahal kayang butter. Tsaka gatas. Kaya nilalagay nila minsan, water. Sarap oh. Masarap kapag nilagyan mo ng ng butter. So, nakikita ko minsan sa camera ko sa kain ko dito, ang daming puti-puti. Nakikita ko na lang pag naka-upload na sa YouTube. Mahina kasi ang paningin ko sa pag nag-i-edit ako, hindi ko na basta't wala nang ka-edit-edit pa. Basta't nakikita niyo kung ano ako, yun. Siyempre kung minsan kumakain, hindi nakikita yung mga labi, punong-puno ng Naintindihan ninyo na rin yan. Pagkakalam ko sa mga nanonood, isa rin kayo, no? Ay, nako, medium maganda ang timpla ng temperature ngayon sa labas. Maglakad-lakad tayo. Parang air condition. Pero sa loob ng bahay namin, napakainit kasi may heater, naka-open pa. Mas lalo dun sa kwarto ko kasi malaki yung salamin doon sa kwarto ko. Yung reflection ng ng araw tumatama. Masakit sa balat. Pinagpapawisan ako, parang parang ano ba yun? Nasa heater ako parati. Ang init. Mga ganitong oras, okay lang. Pero pagsapit ng hapon, naku, habang nanonood ako dyan sa computer ako, sa harapan ako ng computer, doon ako nagsisimulang pagpapawisan ako. Kaya, minsan yung buhok ko, nakataas ng ganyan eh. Hindi ko nilulugay kasi pinagpapawisan ang likod ko. Ayan, mga sabik sa init. Ayan. Yung iba nagsasawa na sa araw ng vlog ko, no? Ano sa tingin nyo? Ang buhay dito sa Czech Republic, madali ba? Nakikita niyo ang buhay dito at saka sa ginagala ko kayo sa labas araw-araw. Ano sa tingin niyo? Maganda ba ang buhay dito? Or hindi? Comment below. Sa tingin ko, magandang buhay dito kapag may pera ka. Kahit sa Pilipinas, magandang buhay mo kapag may pera ka. Pa-shopping-shopping ka. Pero kapag ang asawa mo at saka kayo mag-asawa, tama lang ang kinikita. Tapos, halimbawa housewife ka, nakatulad ko, walang kita. Katapos yung asawa pang maliit pang kita, makapag-shopping ka pa ba ng araw-araw? Parang ang buhay dito, parang sa Pilipinas din, walang pinagkaiba.
Kaya, kayong mga kala nyo yung mga asawa ng mga apam dito, may yaman, porkit nakapag-asawa na. Hindi. Kakayod din. Lahat ng trabaho rito, anak ko, pinapasok mo. Kahit kung ang trabaho mo nun sa Pilipinas ay office girl ka, or may-ari ka na, or manager ka, or ano ba yun? Big boss ka ng kumpanya mo. Kapag nakapag-asawa ka ng rito, ng apam, hindi mo yung madadala rito kasi ewan ko, kailangan mong rito mamuhay ng hindi porkit big boss ka dyan sa ibang bansa, big boss din ang sasapitin mo. Kung minsan kung anong i-offer nilang trabaho mo rito, susunggaban mo, kasi kailangan mo ng pera. Hindi ka namimili ng trabaho rito, tsaka walang tutulong sa'yo rito. Gets ninyo? Kaya akala ng lahat dito kahit na anong trabaho sinusunggaban, kahit na janitress, factory worker, kasi kailangan mo nang mabuhay dito Walang tutulong sa iyo rito kapag hindi ka nag-work. Pwede lang kapag may asawa ka na na katulad ko ng taga-local dito, okay lang, tutulungan ka niya, bubuhayin ka. Pero nakakahiya naman. Ayan. Kaya ano ba? Ay, nako. Huwag na nga natin pag-usapan mga ganyan-ganyan. Siguro, alam niyo ng buhay, nakikita niyo yung yung buhay ng mga may asawa dito. Kala nila kapag nakapag-asawa ng mga puti ay yayaman na. Hoy, hindi. Ganun pa rin ang buhay. Ayan. Sarap ng tinapay na nabili ko. Nabake ko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please, may mga nanonood sa akin na hindi pa nakakapag-subscribe. Mga kababayan ko, please, subscribe at comment below. Okay lang kung anong gusto niyo i-comment dyan sa baba, okay lang, tanggap ko. At huwag nyo lang akong murahin, yun lang, hindi ko matatanggap. Kaso nga lang sumasakit ang loob ko. Ayan. Tsaka bawal yata sa YouTube yung magmura na comment, hindi na allowed. Ayan. Kaya please subscribe now. Kailangan kung gusto yung makita ang buhay ko rito araw-araw at subaybayan nyo ang aking munting vlog, ang aking pamumuhay dito sa Czech Republic, subaybayan nyo para nag-upload ako ng video araw-araw, tuwing umaga. Automatic yan, tuwing umaga may upload akong isa. Ayun. Ay nako, isang araw na naman ang lumipas. Soon, tatanda ulit tayo. Nako. Ay, nako. So, mamaya na tayo magkwentuhan. Baka mapahaba pa tong video na to. Sige na.
Ayan, magtapon tayong basura. Ayan, basura ko. Kunting basura. Tapon na. Kasi ilang araw hindi ako nagtapon. Alam niyo ba, ay nagtutubig sa basurahan ko. At bumaho. Ayun, ang taas ng sikat ng araw. Kaya, pag galing ka sa makulimlim na lugar, paglabas mo ay, ano yan, yung mainit. Hindi mainit, ano yan, mahangin at malamig parang aircon. Kaso nga lang, tara, labas tayo. Huwag tayo mag-stay dito. Opo, lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Ayan, boko, nagulo na. Ayan. Parang signal number 1. Saan tayo dadaan? Narangan nila yung maliit na daanan. Ayan, mga basurahan, punong-puno na naman. Ayan, may Christmas tree dito. Dito tayo duman sa likod. Dito, parkingan to eh. Ayan, may mga tao dyan sa restaurant, Gusto nila, mga puti, talaga, gusto nila sa mga, kasi may araw na eh. Sabik ang mga tao dito sa araw. Ayun, may na. Nandiyan sila sa labas. Sila, nagpapaaraw. Ayan, maganda yung inalis nila yung yung mga dahon, pero maganda. Ayan. Ay yung Asian restaurant. At walang tao sa labas. Gusto nila dun sa ayan, yun sa likod ko, Asian restaurant. Dito, check coffee shop yata, coffee shop. Ang ganda ng waitress, sexy pa, ayan. Maganyang kagandahan sa Pilipinas, artista. Nako po. Tsaka yan hindi yan nagpa-plastic surgery. Original beauty yan. Yung waitress na yun. Ay, nako. Sana ganyan ang ganda. Ayan ang ilog nila, kanal. Ayan, minsan muntik nang mahulog yung sirpong ko dito, kasi nasagi yung kamay ko rito. Dito. Tapos buti nga tumarsik sa dibdib ko yung cellphone ko. Kung hindi tarsik diyan, nako, nakakahiyang lumusong ako. Malamig na malamig yung tubig na yan. Ang babaw pa naman, kaso nga lang pagtatawanan ako. Ayan. Pag rito, sana ko ay nako, sana ko lulusong, hindi ko alam. Ayan, tara. Ayan, ito exercisean to. Exercisean lang, hindi makita kasi masyado yung salamin eh. Medyo malakas yung agos ng ng kanal. Ayan. Kung minsan may mga rito naliligo at yung naglalaro na may yung maliit na boat. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na. Kung minsan ginagawa nila parang festival ba dito, nakatingin ang mga tao rito sa taas, tapos yung kung minsan may boat dito, yung dadaan sila yung boat na isa lang ang nakasakay. Anong tawag doon? Nasa dulo na ng dila ko. Ayan, mababaw pa kasi to eh. Pag yung tubig tumaas taas, yan, may lalangoy dyan.
kasi sabi kang mga tao rito sa ano, sa dagat, walang dagat dito kasi kung saan sila naliligo kapag tag-init nga lang, kapag tag-init lang. Huwag sa taglamig, hindi mo makikita ang mga tao. Mas lalo doon sa borders ng Germany, ano, yung malapit doon, hubot-hubot ang mga tao doon. Naku, magmula bata hanggang matanda, doon ka makakita sa mga gwapong lalaki na kaubot-ubad. Naku, makikita mo doon na kung ano-anong size. Malulula yung mata mo, parang mapapaganyan ka kapag tingin mo sa mukha niya, ang gwapo niya, katapos sa baba. Parang ikaw pa nahihiyang tumingin, ha. Yan. Ay, saan ako? Sakyan. Ayan. Hi, doktor. Veterinary hospital ng mga aso at pusa. Yan, nawala na tayo. Saka na tayo magpintuan, mate.